To be all right this 2025, let's face it with the right endeavor. Verse 10, gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ito yung tamang gawain, especially to those who belong to the family of believers. Sabi diyan, do good to all people. Bakit? Because the Lord wants us to reflect His character who is fair to all. Hindi sinabi na parang do good only to the believers. Pero sinabi to all people bago siya pumunta sa especially to the family of believers. Bakit kailangan gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao kasama? Ibig sabihin doon, yung mga kaaway mo, yung mga kagalit mo, yung mga hindi mo kasundo, yung mga nasusungitan ka. Anong purpose nito? It is for us to reflect the character of God who is fair to all. Di ba ang Diyos pinapasikat niya yung araw? Pinapaulan niya, pinapalangapin ng hangin both sa mga masasama at mabuti. Kasama na tayo doon. May mga times na tayo nagiging masama, may mga times na tayo nagiging mabuti, pero lahat ito ay patuloy binibigay ni Lord sa atin. And this must be the kind of reflection that we must do sa ating kapwa. When the Word of God said, do good to all people, kagaya ka ng Diyos na gumagawa ng mabuti at walang kinikilingan. Huwag mo na isipin kung susuklian ka o hindi. Si Lord yung magsusukli sa'yo. Si Lord ang gaganti sa'yo. Kasi pag sa tao ka nag-expect, masasaktan ka lang. Kaya gawin mo ito alang-alang sa pagsunod mo sa Panginoon. Pangalawa, to all people first and not to ourselves first. Hindi sinabi dyan, do good to yourself first before you do good to other people. Pero bakit to other people agad? Because the tendency is that when we seek our own goodness, we become self-centered. When we seek our own goodness, we become greedy. Because what is good to us may not be good to others. Hindi sinabi niya ng text na unahin mo yung kabutihan para sa'yo. Kasi kapag inuna mo yon, usually nagiging makasarili ang tao. Then hindi lahat ng kabutihan sa atin ay mabuti sa iba. So, punta tayo dito sa especially to the family of believers. Higit sa lahat na dapat nating pakitaan ng kabutihan, ito yung mismo sa pamilya ng mga mananampalataya kasama natin dito. Dapat kung sino yung unang makikinabang sa ating pagiging Kristiyano, ito yung kasama mo sa pamilyang Kristiyano. Amen? Ito yung purpose ng church na nagdamayan tayo, nagtutulungan tayo. Nasa ganun ay magawa natin ang kalooban ng Panginoon na tayo ay nagmamahalan. Ito yung minsan masaklap din, ano? Mabait ka rin sa kapwa mo ka-church pero mismo sa loob ng pamilya mo, madamot ka sa mga anak mo, mahilig ka man libre sa barkada, mga kaibigan, pero sa pamilya mo, initipid mo. Hindi rin maganda. Dapat ang pamilya mo yung unang makikinabang sa kabutihan ni Lord sa buhay mo. Dahil pamilya mo sila. Sa mga ganitong pagkakataon, napatotohanan natin na tayo ay talagang tunay na mga anak ng mapagmahal na ating Panginoong Hesus. Dapat makita natin isa't isa bilang pagpapala na nagbibigay ng ngiti sa atin. Masaya tayo kaya nga pinapabati ko kayo every time na nag-start tayo ng sermon para makita natin ang kagandahan na ay nandito ka, salamat mula ka ngayon sa isang sitwasyong mahirap na sa iglesia kakasama kita na nanambahan sa Panginoon at ito ay isang tanda ng pagpapala ng Diyos na tayo ay tinipon muli, sinama muli sa kanyang bahay-sambahan. Kaya ito ay dapat na maituturing kabutihan at pagpapala ng Panginoon at ito yung nagdadala ng kasiyahan sa atin. So sabi ng ating text, it is an opportunity. If there is an opportunity, do good to all people. Sabi sabihin, gamitin natin ang taon na ito upang maging pagkakataon na mapatunayan sa Panginoon na karapat-dapat tayong pagpalain niya. Karapat-dapat tayong makatanggap ng biyaya niya. I believe kung nasaan ka ngayon, yan ay ang pagkakataon. May mga hinihiling ka sa Panginoon, may mga gusto ka matanggap mula sa Panginoon, ito yung pagkakataon. Oportunidad mo upang patunayan sa Panginoon na karapat-dapat ka sa iyong mga hinihingi. Just like what I've said earlier, hindi niya ibibigay yung kapag hindi ka ready. So kung anong sitwasyon man kinalagyan mo yan, may it be a good or unpleasant situation, still that is an opportunity for you to prove to God, Lord, patutunayan ko sa iyo ang aking katapatan. Ang iyong sitwasyon ay pagkakataon upang patunayan ang iyong katapatan sa Panginoon na kapag ikay kanyang pinagpapala, hindi ka magbabago. Kapag kanya binigay yung iyong gusto, ang iyong hinihiling, hindi mo siya malilimutan. Patunayan mo sa Panginoon. Karapat-dapat ka sa kanyang mga ibibigay na pagpapala na hindi ka magbabago hanggang sa pagdating ng panahon. Ang mayroon ka ngayon, ituring mo yung pagkakataon. So today, start proving to God that you are ready to receive what you have been praying for. Amen? Use this opportunity to prove to God that you are worthy of His majesty. Walang dahilan ang Diyos na ipagkait ang mga pagpapala sa iyo kapag nakita niya na ikaw ay tapat na naglilingkod. Walang dahilan ng Panginoon na pagdamutan ka kung ikaw ay isang taong mapagbigay.
Walang dahilan ng Panginoon upang ikaw ay gipitin o hayaan kang maghirap kung ikaw ay marunong na kumilala sa kanyang katapatan. Kaya patunayan mo sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon na karapat-dapat kanyang pagpalain dahil ang ating Diyos ay hindi madamot. Ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala, ng kasaganaan. Ang ating Diyos ay Diyos ng katuwiran. If you seek first His kingdom and His righteousness, all the things that you need will be given unto you even before you ask for those things. The Lord is going to give that to you because He is faithful and ever true to His people. Hallelujah. So let us face this year. 4 concepts: focus, aspiration, concept, and endeavor. And for sure, we are going to have an all right New Year of 2025.